Good evening, everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Ang ating pong pag-usapan ngayon ay itong patuloy na sinasabi ng ating Pangulong Duterte na hindi siya nag-i-endorso ng kandidato sa pagkapangulo sapagkat ninanais daw po niya talaga na manatiling neutral. At pangalawa po na ating pag-usapan, ito pong ipinipilit na estate tax daw po ng mga Marcos ay muli nating pag-usapan ngayon. Bago po tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe po yung mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Money TV Komentaryo. Yan po yung ating channel. Mangyaring i-click po ninyo, like, paki-share lang po ninyo sa inyong mga kaibigan at pindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video. At kagaya nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong si Pangulong Duterte ay patuloy na naninindigan na hindi daw po talaga siya mag-endorso ng kandidato para sa pagkapangulo. Ngunit sa kanyang ruling party na PDP Laban ay inendorso po si Marcos bilang standard bearer o kandidato sa kanyang ruling party ng PDP Laban. So maring yun po mga kababayan, ang endorsement ni Marcos doon sa kanyang partido ni Pangulong Duterte. Dahil dyan mga kababayan ay ang ating Pangulong Duterte ay patuloy po na nagsasabi tungkol sa kanyang panindigan. Ganito po yung report ng Manila Bulletin mga kababayan. Gusto kong basahin sa inyo. President Duterte on Thursday, March 31, maintained that he is not supporting any presidential candidate in May 2022 elections despite his own party's endorsement of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ibig sabihin na endorsement ni Marcos mga kababayan ay yun na yung sa PDP Laban o sa ruling party ng ating Pangulong Duterte. In a meeting with the National and Regional Task Force to end the local communist armed conflict of Lapu-Lapu City, Cebu, Duterte reiterated he would remain neutral. Yan po. So, yan po ang sinasabi ng ating Pangulo. I am not supporting any presidential candidate. Neutral ako. I'm neutrally, Duterte said. So this is not a campaign because I'm not campaigning for a particular candidate. So stop with me. Dahil hindi ito politika. This is not politics, he added. Yan po yung sinasabi ng ating Pangulo mga kabayan. So ibig lang pong sabihin na nanindigan ng Pangulong Duterte na hindi talaga siya mag-i-endorso. Ayun na yung PDP Laban. Last week, Duterte longtime aide Senator Bongo and Communication Secretary Martin Andanar confirmed that the President had a cordial and productive meeting with Marcos. However, Duterte Tuesday, March 29, noted that his meeting with candidates for the 2022 elections does not mean anything special as it is just part of being a politician. Since the start of the campaign season, Duterte has remained firm in his stance to remain neutral as regards the presidential race. He has adopted hands-off stance even as his daughter, Vice Presidential candidate Davao City Mayor Sara Duterte, is running with Marcos, who he called spoiled and a weak leader. Ayun po yung statement ng ating Pangulo mga kababayan. Ngunit
Ang punto lamang po doon na talaga siya nanatili siya sa kanyang pagka-neutral na hindi po siya mag-endorso ng kandidato. Ayun po. Subalit, parang ganun na rin po ang endorsement noong ruling party niya na PDP Laban bilang Pangulo si Marcos, standard bearer sa kanilang partido. So, ganun din po yung ibig sabihin noon. Halos magkaparehas lang. Ay, maaari po kayong magkomento dyan mga kababayan. At samantala, pag-usapan po natin itong ay pinipilit ngayon na sinasabi na itong 203 billion estate tax ng mga Marcos. Ayan po. Diyan po ay malalaman natin ngayon kung paano ito sinagot ni Senator Amy Marcos. Sapagkat ito nga pong estate tax na ito, ay, na pag-usapan na po natin ito noong mga nakaraang linggo, ay ang ibig sabihin po ng estate tax, ito po ay property. Pagka sinabing estate tax, mga property ito na kinakalkal ngayon ng mga opposition laban po sa mga Marcos. Sabagat ang estate tax na ito mga kabayan o mga property na ito ay matagal na pong na kuha ito sa gobyerno. Noong pang 1998, na-settle na po ito. Eh, ang pagkalam ko, ito po ay nakumpiska yata ng PCGG. At kung nakumpiska na sa PCGG, eh bakit muli pa nilang halongkatin ito kung nasettle na? Ha? At bakit sinasabing pababayaran sila ng taxes? Eh kung ito ay nasettle na, ibig bang sabihin, eh paninira na lang ito? Palibhas ay nangunguna si Marcos sa survey. Yan po eh. Pakinggan po itong pahayag basahin po natin itong pahayag ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ito. Yan po. Atin pong babasahin. Nagmula po sa ABS-CBN ito. Sabi ni Amy, bulok na politika. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang pag-uungkat sa di pa nababayarang estate taxes ng kanyang pamilya na lumubo na umano sa mahigit 200 bilyong piso. Ayun po yung mga akusasyon, mga kababayan. Kaya dito, ating basahin itong news para ganito po ang sinagot ni Senator Amy Marcos. Ang akin lang, ang dami-daming taon, bakit bigla ngayon lumabas? Parang talagang paninira naman yata yan. Ito ang bulok na politika. Ayun po. Inuungkat ito at saka sa totoo lang, waipik na dahil masyadong sawang-sawa na yung tao. Hindi naman tumatalab na Senator Amy Marcos. Ayun po yung simpleng pahayag ni Senator Marcos, mga kababayan. Pero itong matagal nang, itong issue na ito na matagal nang nangyari na ito at nasettle na ito noong 1998 pa, ay nakapagtataka kung kailan magkaroon ng eleksyon na nangunguna si Bongbong Marcos, ay inilabas ito, muli itong hinalungkat. At ito naman BIR, ginagamit din ito sa mga politiko na napilitan itong BIR na sa buwatan nitong mga politiko na ito na makalkal yung isyu. Matagal na po palang ayos ito nasettle na ito.
Siguro yung BIR, talagang nabraso ang BIR dito. Ayan po. Pero itong BIR, nakapagtataka nga, bakit nagpagamit sa mga politiko? Kung naayos na ito, at nakuha na sa gobyerno, di wala nang babayaran ng buwis ang mga Marcos. Di po ba? Ang mga Marcos, wala nang dapat pananagutan dito sapagkat sinikwister na ito eh. Pagka ganito ang sitwasyon na nangyayari, mga kababayan, na matagal nang nasettle ito, pagkatapos inilabas nila ngayon sa eleksyon, kampanya ng eleksyon, palibhasa ng unang si Marcos, ay biglang sabihin na ito po ay talagang paninira na lamang ito. Wala nang katapusang paninira sa mga Marcos. Kaya kung ang taong bayan ngayon dito ay hindi na po naniniwala dito sa mga isyu nito. Ito ay ang politiko dito ngayon na talagang malakas naghahalongkat, itong si Isko. Tapos itong dating retired na Supreme Court Justice si Carpio. Yan po. Sila po yung naghahabol nito ngayon. Ito kasing si Isko, palibhasa ito ay bugoy ito nung unang kabataan pa at batang tondo. Siyempre, pagkabatang tondo, sugarol yan. Alam mo naman, ang mga sugarol, mahilig sa money down yan. Cash to cash yan. Kaya tingnan mo yung asta ni Isko. Mumukhang sugarol talaga kasi mahilig sa cash. Iniisip niya na ibibigay, sabi niya, na ibibigay niya daw ito sa ayuda pagka makakuha, ay hindi niya iniisip na estate tax ito. Hindi ito ini-encash. At isa pa, tulad ng ating sinasabi kanina, na ito po ay matagal nang nasettle. Mantakin mong 1998 pa. Yung mga property na ito, at hindi nga tiyak ang mga property na ito kung property ng mga Marcos lahat. Ang alam ko dito, property din ito ng mga tinatawag na yung nakapaligid sa kanya. Anong tawag noon? Itong nakalimutan ko yung tawag noon, mga nakapaligid kay Marcos noon. Crony. Ayun po. Crony pala po ang pangalan noon. Ito mga cronies ni Marcos noon. Hindi nga matyak. Kung talagang pag-aari ni Marcos ito, ng mga Marcos ito, kundi pag-aari din ito ng mga cronies na matagal nang nasikwester sa PCGG. At ngayon ay muling binubuhay para ibato lamang laban kay Marcos. Kita ninyo mga kababayan? Kita ninyo yung mga karakter ng mga taong ito? Itong si Isko, sugarol yan. Kaya mahilig sa cash yan. Nakita mong ginawa niya sa Divisoria Public Market, ibininta niya. Kasi bakit? Mahilig nga sa cash ito sugarol dati ito Pagka ang sugarol, nagsusugal, wala pong cheque dyan. Puro po cash yan, mga kababayan. Kita mo, sinasabi pa niya, na pati yung City Hall, ibibinta niya. Kung paano kung magiging Pangulo siya sa Pilipinas? Ibig bang sabihin, pati itong Pilipinas, ibibinta niya? Posible yan, mga kababayan.
Pero sa palagay ko, suntok sa buwan, si Isko kung mananalo sa pagkapangulo. Kasi bakit po? Eh, ulilat po sa survey. Ha? Mayroon lamang siyang 9% nakukuha sa overall sa buong bansa. Survey ratings niya. Paano maging presidente yan? Saka pangalawa, yung karakter, hindi po pwede pang presidente yan. Masyadong buliro ito si Isko. Mayabang. Kung magsalita, hindi pa nga pangulo, masyadong nanglalait doon sa kanyang kapwa mga kandidato. Abay, bahala na po kayo dyan mga kababayan, mag-isip. Pero itong issue ditong sinasabing 203 billion na estate tax sa mga Marcos, ito po ay politika lang. Huwag po kayong papadala nito sa mga kasama ito sa mga black propaganda na inilabas habang palapit po yung ating eleksyon. Madami pong mga katarantaduhan, kalukuhan na ibabato laban po kay Marcos. Yan po yung katotohanan dyan. Marami pong pagbabago na mangyayari bago pa dumating ang eleksyon. Bagamat mayroon tayong 37 days o 38 days, marami pong pagbabago dyan. Pero ang kabaliktaran na mangyayari dyan, habang binabanatan nila si Marcos, tumataas naman ang rating ni Marcos sa survey. Ngayon po, sa Mindanao, yung rally nila dyan sa Mindanao, nga 6 days sila doon, napakaraming tao kahit saan. Hindi bababa sa 60,000 ang mga taong dumadalo dyan tuwing rally ni Marcos sa amang lugar sa Mindanao. Kahapon, naroon sila sa Bukidnon. Grabe din po ang tao doon. Walang binyo saan mang lugar sa Mindanao na pinuntahan ni Marcos na kukunti ang tao. Yan po yung totoo dyan. Kaya magpasalamat tayo mga kababayan. Kanino po? Doon sa mga oposisyon na nagkawatak-watak, nag-away-away, at isa na dyan si Lini, si Isko, kasi ang mga taong ito, sila po ang nagpapalakas at ni Marcos at lalo na doon sa survey ratings ni Bongbong Marcos. Sila po ang nagpapalakas. Kaya ating pasasalamatan itong mga taong ito, mga kababayan. Palakpakan natin sapagkat sila po ang nagpapalakas kay Marcos. Kung wala itong mga oposisyon na ito, kung wala ito sila Carpio, wala ito sila Lini, sino pa man dyan ng mga taong mga baliktad ang utak, hindi po lalakas ang survey ni Marcos. Kaya ito po yung kabaliktaran na nangyayari. Pasamantala, mahaba na po yung oras natin. Hanggang sa susunod po na video, at marami pong salamat sa pakikinig. God bless all.